Itim na usok ang tumataas mula sa lagusan sa Austria matapos bumangga ang truck sa pila ng sasakyan. Ilang sandali lang, mahigit 10 toneladang madaling magliyab na kargamento ang sumabog. Nagdulot ng isang napakalaking sunog na tumupok sa 12-12 ng sasakyang naipit. Ang buong lagusan ay nilamon ng apoy. Habang may makalalasong usok sa hangin, nagsimula ang mga bumbero ng desperadong pagsagip sa mga motoristang tumatakas ng naglalakad. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang tanong. Paano naging di mapigilan ng apoy mula sa simpleng aksidente? Ang susunod ay isa sa mga pinakakilalang sakuna sa lagusan sa Europa. Noong madaling araw ng Mayo 29, 1979 umalis ang pamilyang Strel na 4 lang sila para sana sa kanilang bakasyong tag-init sa Italia. Kasama sila sa daan-daang motorista na pumapasok sa Tauern Tunnel sa isa sa pinakaabalang weekend ng taon. Ang autobahn ay nag-uugnay sa Austria sa Hilaga at Timog Europa, nagsisilbing mahalagang ruta sa ilalim ng Alps para sa turista, nagko-commute at mga truck ng kargamento. Dahil umaasa ang mga rehiyon sa tawiran na ito, inaasahang mabigat ang trapiko rito. Nagbukas ang lagusan pero limitado ang kapasidad dahil iisang lagusan lang ang dinaanan ng mga sasakyan mula sa magkabilang direksyon. Sa mga sumunod na dekada, lalong nagsikip ang Tauern at sa huling bahagi ng dekada 90, nag-aalala na ang mga serbisyong pang-emerhensya sa kaligtasan tuwing dagsa ng tao. Delikado ang kalsadang may 2 direksyon ng trapiko. Isang maling galaw lang ng isang driver at tiyak na ang sakuna. Nang umagang iyon, natagpuan ng pamilya Strel ang kanilang sarili na naipit sa mas mahaba pang pila kaysa karaniwan. Umusad ng ilang daang metro ang sasakyan nila sa lagusan bago huminto dahil sa ilaw ng konstruksyon. Dahan-dahan kaming pumasok dahil may convoy sa kaliwang bahagi. Pagkatapos, umabot kami sa traffic light at kinailangan naming lumipat sa kanan. Makalipas ang ilang segundo, napansin ni Herman Strel sa rearview mirror ang isang 40 toneladang truck na bumibilis. Sumalpok ito sa pila na nakahintong sasakyan sa mabilis na takbo. Hinila ang ilan na mahigit 25 metro sa kalsada. Tumigil lang sila nang bumangga sa pader ng lagusan at may truck na huminto sa tabi ng kotse ni Strel. Pinanood niya habang nadurog ang 2 sasakyan na may pasahero sa ilalim ng trailer ng truck. Nasira ng banggaan ang tangke ng gasolina nila at nagkalat ito sa kalsada. Ilang sandali lang, sumiklap ito. Habang tinitingnan ni Strel ang kanyang pamilya, mabilis na kumalat ang apoy sa mga nabanggang sasakyan at agad nilamon ang truck na may libu-libong lata ng spray paint. Mabilis na tumindi ang init. Isa-isang sumabog ang mga lata sa trailer na dulot ng pagyanig sa buong lagusan. May ilang motorista na naniniwala na gumuho na mismo ang lagusan. Sa bawat pagsabog, lumalawak ang apoy sa masikip na trapiko at nagdudulot ng sulod-sulod na reaksyon dahilan ng hindi mapigilang impyerno sa lagusan. Mabilis na pupuno ng makapal na ipim na usok ang lagusan at tinatakpan ang mga ilaw sa kisame. Habang lumalala ang dilim, lumalaganap ang takot sa mga sasakyang naipit sa trapiko. May mga sigawan sa lagusan at maliwanag na apoy sa lahat ng dako. Pagkatapos, biglang naging tahimik ang lahat. Binalot lang kami ng usok. May ilang motorista na sinubukang umatras mula sa pinangyarihan ng banggaan habang ang iba naman ay iniwan na lang ng tuluyan ang kanilang mga sasakyan. Sa halos ganap na kadiliman, marami ang walang alam sa direksyon palabas, lalo na kung saan ang pinakamalapit na emergency exit. Ang pamilya Strel ay tumakbo pahilaga palayo sa apoy, kinakapa ang mga pader ng lagusan papunta sa labasan. Habang ginagawa nila ito, na-activate ng mga otomatikong sensor ng sunog ng lagusan ang alarma na nag-abiso sa mga emergency responder malapit doon. Pero ilang kilometro ang layo, sa timog na pasukan, patuloy pa rin pumapasok ang mga sasakyan sa lagusan na di alam ang kaguluhang nangyayari sa unahan. Mas malala pa, nananatiling berde ang pansamantalang traffic lights, kaya tuloy-tuloy ang pasok ng mga sasakyan sa trapikong nabubuo sa paligid ng aksidente. Isa sa kanila si Franz Grunkrantz, driver ng truck, na pumasok sa lagusan kasama ang hanay ng mga truck at napagtanto lang na may malinang marinig ang babala sa radyo. Walang palatandaan na may mali. Pagkatapos ay napansin namin na may tumatakbo at bigla kong nakita ang itim na usok na gumagalaw sa kisame ng lagusan. At pagkatapos ay sinabi na ni Tony sa radyo,
Franz, huminto ka! Sa tingin ko, may mali sa unahan. Nang makita ko ang itim na usok, alam kong 4 o 5 kilometro pa ang babalikan. Hindi mo kayang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa usok. Nang di na sila makatakas, iniwan ni na Grunkrantz at 2 driver ang mga truck at nagtungo sa malapit na emergency shelter. Mga 1 minuto lang ang lumipas, sumabog na. Sa una akala namin bumabagsak na ang lagusan. Pero nang uminit ng husto, napagtanto naming may malaking sunog. Doon na kami tumawag para humingi ng saklolo. Natanggap ng Zetterhaus Voluntary Fire Brigade ang tawag nila at agad na rumesponde ang mga tauhan patungo sa timog na pasukan. Habang nagmamaneho, may balita kaming 3 tao ang natrap sa emergency refuge. Unang layunin namin ay mailigtas sila. Pagdating nila, sobrang lumala na ang kalagayan sa loob at makapal na usok ang kumalat ng ilang kilometro sa tunnel. Kahit na may dala lang silang magaan na fire vehicle at karaniwang breathing apparatus, pinilit pa rin ng mga bumbero na sumuong sa dilim para hanapin ang emergency refuge. Samantala, si Herman Strel ay daan-daang metro pa mula sa kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan siya ng paningin sa kanyang asawa at mga anak habang ang temperatura malapit sa crash zone ay umaabot na sa 1,200 degrees Celsius na tinutupok ang lahat ng nasa paligid. Dahan-dahan akong naglalakad sa tabi ng pader ng lagusan. Madalas nababangga sa mga pinto ng sasakyan. Usok lang ng usok, usok, at lalo pang lumala ang paghinga ko. Naisip ko, hindi ko na kaya to. Naglakad si Strel papunta sa hilagang pasukan, iniisip na baka patay na ang pamilya niya habang nahihirapan huminga sa nakalalasong usok. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya sa lagusan kasamang dumaraming nakaligtas. Umaasang kasama roon ang kanyang pamilya, ngunit hindi pa tapos ang pagsagip. Maraming motorista ang naipit sa mas malalim na bahagi ng lagusan kasama ang ilang nanatili sa kanilang sasakyan. Akala ay pinakamaligtas ito laban sa apoy. Para sa mga tauhang tumutungo ron, imposibleng mabuhay sa ganong kondisyon. Sa susunod na 40 minuto, dumating pa ang mga tauhan sa parehong lagusan habang hirap ang mga bumbero marating ang pinagmulan ng apoy. Ipinagutos ng hepe ng bumbero ang paglalagay ng malalaking ventilasyon sa timog na pasukan upang alisin ang usok, kaya mas malalim nilang napasok ang lagusan. Pagkapasok nila sa loob, natuklasan nilang bumabagsak na ang ilang bahagi ng kisame, hindi kinaya ang matinding init at paulit-ulit na alon ng tunog mula sa sumasabog na mga lata ng pintura. Dahil sa takot na gumuho ang lagusan, umatras ang mga rumesponde. Para sa 3 naipit na driver sa emergency refuge, senyales ito na dapat na nilang paghandaan ang kanilang wakas. Sa kabutihang palad, muling sinubukan ng mga voluntaryo ng Zetterhaus ang ikalawang pagsagip mula sa timog na pasukan. May dalang protective escape hood, bumalik sila sa tunnel at sinimulang suriin ang bawat emergency shelter para sa mga survivor na naipit. Sa huli, narating nila ang emergency refuge 47. Sa loob, buhay pa sina Grunkrantz at ang 2 pang driver. Sinabihan kami na kinailangang umatras ng mga bumbero dahil masyadong matindi ang init. Doon namin 3 tinanggap na sige, tapos na para sa amin. Sa tingin ko, siguro mga 10 o 15 minuto pa at wala na sa amin ang makakaligtas. Kahit na may pagsagip, hindi pa rin makalapit ang mga bumbero sa gitna ng apoy. Barado na ngayon ang lagusan ng mga nasusunog na sasakyan, kabilang ang 12 ng sasakyang pumasok pa kahit may sunog na. Sunod na oras, dahan-dahang inapula ng bumbero ang mga nasusunog na sasakyan habang tinatangkang marating ang pinagmulan ng apoy sa timog na pasukan. Mahirap ang pagko-coordinate ng operasyon sa timog na lagusan, lalo na nang iulat ng pagod na tauhan ang pangangailangan ng bagong estratehiya. Nang lumabas muli ang mga unang rumesponde, sinabi nila na parang impyerno ang init sa loob. Sobrang init ng apoy na hindi mo kakayanin kahit malayo ka pa. pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, napagtanto ng mga komandante na delikado ng sumulong ang mga tauhan mula sa timog na pasukan. Bilang tugon, binaligtad nila ang sistema ng bentilasyon at nilabanan ang apoy mula sa hilaga. Habang sumusulong ang mga tauhan, mainit pa rin ang mga pader sa paligid nila.
Nagkalat ang mga sunog na sasakyan sa kalsada at kumakalampag ang baluktot na metal sa ilalim ng kanilang bota. Doon lang nila naisip na yun pala ay tunaw na aluminium rim ng gulong mula sa nawasak na sasakyan. Sa unahan, may wasak na truck na kargado ng mga lata ng aerosol. Pagdating nila ron, saka lang nila lubos na intindihan ang laki ng sakuna. Sunod-sunod silang sumabog. Hindi lang gulong, pati spray na lata sumabog. Doon lang namin yun nakita pagkatapos. Kapag nasunog ang ganong kargamento, lahat sumasabog. Sa loob ng lagusan, mas malala pa dahil walang matatakasan ng presyon. Sa labas ng lagusan, tinutulungan ng emergency personnel ang mga nakaligtas na may paso at hirap sa paghinga habang hinahanap ng pamilya ang mga nawawala nilang kamag-anak. Para kay Herman Strel, biglang may pamilyar na boses na sumingit sa kaguluhan. Nakatakas sa lagusan ng asawa at 2 anak niya. Natakot sila, pero ligtas. Pero hindi lahat ay kasing swerte nila. May mamamahayag na nagkwento tungkol sa driver na nahiwalay sa kapatid habang tumatakas. Isang driver at kapatid niya ay nakmaneho bilang bahagi ng isang convoy ng mga truck mula Crete. Nang magsimula ang sunog, pareho nilang iniwan ang truck at tumakbo. Biglang naalala ng kapatid na naiwan ang mga papeles, kaya bumalik siya para kunin, pero hindi na siya nakita muli. Nagpatuloy ang mga bumbero sa paglaban sa apoy hanggang sa mga unang oras ng Mayo 30, halos 20 oras matapos ang unang banggaan. Sa mga sumunod na araw, nakakita sila ng mga labi ng tao habang nililinis ang debris at binabantayan ang muling pagliyab ng apoy. Karamihan sa biktima ay labis na nasunog at DNA test lang ang nakatulong sa pagkakakilanlan nila. Ang nakakabahalang bilang ng mga nasawi ay nagbunsod ng mga agarang tanong kung paano ang isang karaniwang aksidente sa trapiko ay nauwi sa isang napakalaking trahedya na hindi na nakontrol. Malaking bahagi ng investigasyon ay nakatuon mismo sa lagusan. Ang taurin ay orihinal na ginawa bilang lagusang may 2 tubo na naghihiwalay sa trapikong papuntang hilaga at timog sa magkaibang tubo. Sa kabila ng lumalalang trapiko, paulit-ulit na antalang ikalawang lagusan at hindi na ito itinuloy. 2 buwan bago ang trahedya sa Tauern, 39 ang namatay sa katulad na insidente nang magliyab ang truck sa Mont Blanc Tunnel sa hangganan ng Pransya at Italia. Tulad ng Tauern, naipit ang mga motorista sa likod ng nasusunog na sasakyan kaya mas mabilis kumalat ang apoy bago dumating ang mga pang-emergency na tauhan. Ipinakita ng trahedya ang panganib ng tunnel na may iisang lagusan, lalo na kapag may konstruksyon, at nagpataas ito ng pag-aalala ng mga awtoridad sa Europa kung posibleng mangyari rin ito sa ibang lugar. Nalaman ng mga awtoridad na ang banggaan ay sanhi ng pagkatulog ng driver ng truck sa pagmamaneho. Para sa mga nakaligtas tulad ng pamilya Strel, ang tanong ay bakit may pansamantalang traffic lights sa loob ng masikip na tunnel sa simula pa lang? Mga 10 taon pagkatapos noon, hindi na kami dumaan sa mga tunnel. Pwede sana kaming mamatay lahat, buong pamilya. Sa paglilitis, nahatulan ng 2 taong kulong ang driver ng truck dahil sa pabayaang pagmamaneho habang agad na itinuloy ng mga otoridad ang mga plano para sa ikalawang lagusan sa Tauern. May bagong sistema ng ventilasyon, mga daanan ng pagtakas, mga emergency shelter at mas maginhawang access para sa bumbero ang pinahusay na bersyon. Mga hakbang na ayon sa kritiko ay maaari sanang nakapigil para hindi na tuluyang kumawala sa kontrol ang sunog. Sa kabuuan, 50 katao ang nasugatan habang 12 ang malungkot na nasawi. Mahigit 40 sasakyan ang nawasak sa sunog na nagdulot ng pangmatagalang psikolohikal na trauma sa marami sa mga nakaligtas at mga responder na mismong nakasaksi nito. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para mapanood pang iba naming videos.